nakakatuwa naman. Okay, na ganap sa 8 Showtime. At eto nga, nung habang nagpo-promote si Kimi, eto pala, okay, nung kanilang tour ni Paulo. Kasi dito mga chika, nabunot siya. Okay? Sino ba yung bumunot sa kanya rito? Si Bong. Okay? Tungkol nga daw sa kanyang posibleng makeup artist. Okay? So, ayun. Eto, panoorin natin. Ayan, tingnan natin to. Yes, and madlang people, Kim Pao, US and Canada. So ayan, US and Canada. Okay, confirmed na yan. Yan yung mga unang petsang pupuntahan nila. April 26 and May 1. Okay, and may nabasa ako possibly tumagal ng 1 year yung world tour. Okay? Yes, sumanda na kayo sa aming... Ayan na, may mga pa-heart-heart pa sila sa 8 Showtime. Ayan na, nagagalit na yung mga fans natin, mga Kim Pao fans natin. So, basahin ko nga muna yung mga emosyon nila. Wala silang masyadong mga viewers. Okay? Inaasa nila si Jun kasi paunin yan. Okay? Paunin pala yon. That's why I don't watch some vlogs because it's not good. Sabi ni Madam Wena Galiosa. Ayan. Cheerful Dumplings. Hello po. Maraming salamat sa paayudan. Welcome, Madam Cheerful Dumplings. Okay, Lorna Camacho, good evening Chika Patrol, na late ako. Anyway, replay ko na lang ulit mamaya, God bless. Nako, Madam Lorna Camacho, may stress ka sa simula. Okay, malala. Yung pinapanood sa amin ni Madam Jang, di forbidden file. Ganon. May abangan tayo sa March 1, may do it ulit ang Kim Pao, baka sa ASAP po yan. Okay? Kung i-compare naman kasi kay Janine si Kim, maraming endorsement si Kimi. Baka lang kasi minalagaan si Kim na contract, so di pa siya ready umamin. Tsaka malayo pa yung lalakbayin ng Kim Pao. Malayo pa, it's too early para patayin yung excitement ng mga fans. It's too early. No, 3 years pa lang silang nagkakasama. There still a lot of projects to come, okay, for Kim Pao. Kasi na-excite tayo dyan sa pag-amin na yan eh. So kapag kaya sinibinigay na nila sa atin, what's the exciting part? Diba? Magiging very normal na lang eh. Ito nga mas nakakatuwa nga to eh. Basta sweet sila. What we see is what we get. Nagbibigay ng flowers, gifts, nag-out of the country and all. Diba? Tuwa nung nakakatuwa na nakikita natin. Uy, yung mga idol natin. Diba? So, ayun. So, tingnan natin to mga chika. Hiligan this April and May. Kaya pala fresh eh. Ala! So, ayun. Yun naman. Naasar siya. Super naman talaga. May pa-world tour ang Kim Pao. Kaya Ayan World Tour, Kim Pao lang ang may ganyan. Kaya doon sa mga nagbabash sa kanila, sige nga, patingin nga nung mga manok nyo, may World Tour ba yan? Okay, may 1 year worth of World Tour ba yan? Di ba? thank you so much sa lahat ng mga nagmamahal at sumusuporta. Ayan. Finally, yan na yung mga dates. Actually, sinabi na rin nila ito last time. And ito yan, April 24, Redwood City, Fox Theater, April 26, Anaheim, The Grove of Anaheim. May 1, Edmonton Expo Center. May 3, Toronto, The Arena, The Pickering Casino. Okay, so doon sa mga taga-lugar na yan, okay, congratulations in advance. I'm so excited for all of you. Alam niyo kung bakit? Kasi may chance kayong makita ang Kim Pao sa personal. Okay, and I think, ito based lang ito mga kachika sa sinabi ni Kimi ito hindi lang to world tour. Okay, na parang promotion, hindi lang. This is more on the meet and greet with the fans and OFWs. Okay, so ayan yung priority nila rito. TFC yan eh. Okay, so objective nila dito is for the Kim Pao fans all over the world to see Kimi and Paulo, to witness their kilig moments, to witness their presence or yung kilig aura nila, di ba? Yun eh. So, ayan. You all sa Love Kim 6 sa April 26, Anaheim
Actually, meron dito mga chika yung i-advance natin dun sa inasar na siya sa makeup artist niya. Nakakatawa eh. Congrats, Kimi! Kimi, pasalamatan mo naman yung ano mo, Ayan, si Bong, inasar siya dyan. Tingnan nyo. stylist mo. Sino? Ay, si Mami, oh. Pareho kasi sila. Ang cute ni Mami. Panoorin nyo. Ayun. Pink na pink yung bagets na bagets. Tingnan nyo naman, di ba? Mga seniors natin na nanonood na live. Pink is the color of the day. Yes. Color of the day. Kasi naka-pink si Kimi and pink yung boots niya. So parang dyan siya ikino-compare. Ayan. Nakakatawa eh. Fresh ang pink. Ayan. So nakakatawa yan mga chika, di ba? So ayan. Yes, para sa fresh ng BGYO. Congratulations. Ayun. Actually dyan mga chika, dyan sa mga bandang latter part pa nung intro nila na yan sa 8 Showtime, meron pa yan yung sila Jugs. Actually, ganun kalakas si Kimi. Sila Jugs gustong mag-guest, 'di ba, sa world tour ng Kim Pao. Gusto nilang makasama sa ibang bansa. 'Di ba? Nagpe-presenta sila diyan. Kimi, baka kailangan mo ng backup dancer, ng banda and all. So, 'di ba? So, here you'll see mga chika, sobrang lakas ng Kim Pao. Isipin niyo yung ibang mga well-known celebrities and artists, sila pa yung naghahabol ng project kay Kimi ngayon, 'di ba? Kasi talagang ang laki ng blessings ni Kimi tsaka ni Paulo. Diba? So, ayan. Kimi, baka kailangan mo ng front act dyan, Ayan, front act pala, hindi pala backup dancer, front act. Diba? So, yan si MC tsaka si Lassie. Mas Kimi, mahal kailangan pa mo kayo ng sa banda. akin. Banda. Nakakanta. So, ayan. Basahin natin yung mga comment nyo. Sinabi pa nila dyan, ito pa rin yung tungkol kanina, na after daw ng world tour ay bubuwagin na daw yung tandem nila. Ay! Grabe, totoo yun, Madam Jangdi. After daw ng world tour, okay, bubuwagin na daw yung Kim Pao. Sabi daw nung Marites University kanina. Ayan, sabi ni Madam Jangdi, ayan o. Nabasa lang natin. So, totoo ba yun? Kahapon ayaw banggitin ni Vice name ni Eko. Kaya meron din galit si Vice kay Eko dahil dun sa ginawa niya kay Kimi. Of course! Hindi lang actually si Vice, lahat sila dyan. Baka nga maski si Ann Curtis eh. Di ba? Lahat. Eh kung tayo mga fans wala doon, affected tayo, hindi natin nakita yung nangyari. What more sila doon na nakita nila, na witness nila kung paano dinedma si Kimi. Di ba? Nabanggit nga pala ni Sir EJ Salud na yung 5th project ng Kim Pao ay mapanakit na love story na isushoot sa ibang bansa. Iyon yung sinasabi ko. Matutuloy din sunod daw 6th project ay serya uli. Yan yung sinasabi ko sa iyo, Madam Jangdi, or to all of you, na possible nga na yung world tour na yan is gagawin concurrently with the shoot of their 5th project. Sayang naman yung pagbiyahe nila. 'Di ba? Tapos yun nga nabasa ko, it might take this world tour might take a year to complete. Okay, para malibot yung buong bansa, pwedeng abutin daw to ng 1 taon. So imagine mga chika, iba't ibang mga lugar ang pagsushootingan. Posible yon, hindi ko sinasabing definite. Hindi. Ayoko mag-spread ng fake news, ayoko magpasa. Ito ay presumption ko lang based dito sa mga nangyayari ngayon sa Kim Pao. Kasi, tingnan nyo ha, parang libreng promotion, world tour eh. Ginagawa lang naman yung world tour mga chika pagka magpo-promote ke. World tour. Meet and greet. Okay, siyempre, performance. So, ang ganda niyan pag meron pang movie shooting. Di ba? Shoot ng movie. Hindi lang nila ibinala kaagad yan. Ayaw nilang i-announce. Baka sabihin nila, wag na muna yung movie. Kasi kapag ka ibinala niya yung movie, marami kaagad yung mga mag-aano ng mga behind the scene ng movie, mai-spoil yung mga viewers. So, gawin natin, palabasin muna natin world tour, and then while the world tour is ongoing, mag-shoot tayo. So, posible yun.
Sabi ni Ray Pumaloy kahapon sa live niya, may nagsabi sa kanya mismo na Dreamscape na may gagawin daw na teleserye din, shoot sa ibang bansa. O, di ba? Yun na nga ba yung sinasabi ko eh. Kahapon, di ba, parang hindi kayo naniniwala sa akin sa presumption ko. Pero ngayon, di ba, sabi na ni Ray Pumaloy, di ba? And then, ayan, sabi ni Sir EJ, salute. O, di ba? So, ayan, nagmamanifest na unti-unti, mga chika. So, yan, uobserbahan natin yan. Malaking bagay, malaking hiwaga, okay, ang bumabalot sa World Tour na yan. That is not just an ordinary World Tour. Pwedeng may project na niluluto dyan or pwedeng luto na yung project. Merong project, mga chika, na tinitikman na dyan, ginagawa na. 'Di ba? Luto na eh. Merong project na tinitikman na dyan. Napag-usapan na eh, planchado na yung project eh. Ini-execute na lang. 'Di ba? And then yan yung aabangan natin, syempre. Ang balitang gagawing world tour ang Kim Pao ay talagang nakakakilig at nakakatuwa para sa fans. Kung totoo man ito, malamang may malalim at stratehikong dahilan kung bakit ito pinagpaplanuhan. Ang tinutukoy na Kim Pao ay tambalan nina Kim Chiu at Paolo Avellino, isa sa mga pinaka-pinag-uusapang love teams ngayon. Ano kaya ang malalim na dahilan? Una, malakas ang international fanbase. Hindi lang sa Pilipinas patok ang Kim Pao, maraming OFWs at international fans ang sumusubaybay sa kanila, online. Ang World Tour ay paraan para ma-meet nila ang fans sa iba't ibang bansa, isang pasasalamat at mas personal na connection. Napatunayang may market sila. Kung consistent ang sold-out events, mataas ang streaming numbers at trending lagi ang interviews nila, natural lang na i-level up ito sa mas malaking scale. Business-wise, malaking opportunity ito. Mas pinapalalim ang brand ng tambalan. Ang World Tour ay hindi basta fan meet lang. Isa itong tatunay na hindi panandalian ng tambalan. Ibig sabihin, may long-term vision para sa kanila bilang love team. Timing at momentum. Kapag nasa peak ang kasikatan, doon dapat sinusulit. Baka gusto ng management na i-maximize ang momentum habang sobrang init pa ng suporta ng fans. Kung ito man ay matuloy, malaking hakbang ito para sa Kim Pao. Ipinapakita nito na hindi lang sila pang local TV, kundi may global appeal din. Pero syempre na ay hindi ito magdulot ng sobrang pressure sa kanila. Mas maganda pa rin na natural ang kilig at hindi pilit. Sa balitang gagawing world tour ang Kim Pao, masasabi ko na kung ito man ay matuloy, malaking indikasyon nito na talagang malakas ang hatak ng tambalan ni Kim Chiu at Paolo Avellino, hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa international audience. Hindi basta-basta nagkakaroon ng world tour ang isang love team. Ibig sabihin, nakikita ng management na may solid at loyal silang fanbase, lalo na sa mga OFWs. Patuloy silang pinag-uusapan at trending online. May demand para makita sila ng personal sa iba't ibang bansa. Para sa akin, positibo ang balitang ito. Ipinapakita nito na may tiwala ang industriya sa Kim Pao bilang tandem. Isa rin itong paraan para mas mapalapit sila sa fans na matagal nang sumusuporta. Pero sa kabilang banda, sana ay ma-manage din ng maayos ang schedule at pressure. Ang World Tour ay malaking commitment, nakakapagod at may mataas na expectations. Mas mahalaga pa rin na masaya at komportable sila sa ginagawa nila. Sa kabuuan, kung totoo man ito, malaking milestone ito para sa Kim Pao at patunay na hindi basta hype lang ang tambalan nila, kundi may tunay na market at suporta. Kung totoo man na gagawing world tour ang Kim Pao, masasabi kong napakalaking development ito, hindi lang para sa tambalan kundi para sa buong fandom nila. Ang Kim Pao na binubuo ni Kim Chiu at Paolo Avellino ay isa sa pinaka-pinag-uusapang tambalan na yon. Hindi maikakailan na mula sa interviews, projects at public appearances nila, ramdam ang suporta ng fans. Kaya kung may balitang world tour, malinaw na hindi ito basta ideya lang, malamang may malalim na basehan. Bakit malaking bagay ito? Una, ang world tour ay hindi ibinibigay sa tambalan na walang solid fanbase. Ibig sabihin, nakikita ng management na may malakas silang following hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa, lalo na sa mga OFWs na sabik makakita ng mga Filipino celebrities ng personal. Ikalawa, ito ay indikasyon na hindi panandalian ang plano para sa kanila. Ang World Tour ay long-term investment. Pinapakita nito na ang Kim Pao ay hindi lang uso na yon, kundi may direksyon at mas malaking vision. Ikatlo, malaking test din ito sa tambalan. Kapag dinala mo sa international stage ang isang love team, mas mataas ang expectations. Dito masusukat kung gaano katatag ang chemistry nila, kung gaano sila ka-professional, at kung gaano kalawak ang appeal nila. Personal na reaction ko.
Sa totoo lang, nakakatuwa at nakaka-proud kung sakali. Si Kim Chu ay matagal na may international recognition dahil sa kanyang career longevity at si Paolo Avellino naman ay kilala sa husay sa pag-aakte. Kapag pinagsama mo ang karisma ni Kim at ang depth ni Paolo, may kakaibang timpla talaga na tumatatak sa tao. Pero sana, kung matutuloy man ito, hindi ito maging sobrang pressure sa kanila. Minsan kasi kapag sobrang laki ng expectations, mas nagiging mabigat ang responsibilidad. Mas maganda pa rin na organic ang kilig at hindi minamadali ang lahat. Ano ang maaring malalim na dahilan? Posibleng gusto ng management na isement ang brand nila habang nasa pikang kasikatan. Maaring response ito sa malakas na online clamor ng fans. Maari ring bahagi ito ng mas malaking project o expansion strategy sa international market. Penning Nitay. Sa kabuuan, kung totoo ang balitang ito, malaking hakbang ito para sa Kim Pao. Isa itong patunay na ang tambalan nila ay hindi basta hype, may tunay na demand at suporta. Ngayon, ang tanong, handa na ba ang buong fandom para sa mas malaking yugto ng Kim Pao journey? Bukod sa malaking impact sa fans at sa karir ni na Kim Chu at Paolo Avellino, may ilang aspekto pa akong maidagdag sa balitang ito. Una, global strategy. Ang World Tour ay hindi lang basta fan service. Malamang isa itong strategic move ng management para palakasin ang international presence ng Kim Pao. Sa panahon ngayon, mahalaga na may global visibility ang mga artista para sa endorsement deals, streaming projects at collaborations. Fan engagement at loyalty. Ang personal interaction sa fans sa ibang bansa ay nagpapalalim ng loyalty. Maraming OFWs at international supporters ang matagal nang sumusubaybay sa kanila online. Ang World Tour ay paraan para maramdaman ng fans na valued sila at hindi lang sila basta sumusubaybay mula sa malayo. Media attention at publicity. Kung totoo ang tour, tiyak na makakakuha ito ng international media coverage. Hindi lang ito magpapasikat sa Kim Pao, kundi magbubukas din ng opportunities para sa mas malaking projects sa telebisyon, pelikula at digital platforms. Personal growth ng artista. Hindi lang para sa fans ang World Tour, isa rin itong challenge para sa Kim at Paolo. Masusubok ang stamina, professionalism at adaptability nila sa iba't ibang bansa at kultura. Malaking growth experience ito bilang mga ka-firmers. Possible surprise projects. Minsan, ang World Tour ay kasama ng special projects o releases tulad ng mini concerts, music singles or merchandise launches. Kaya hindi lang basta tour ang dapat abangan, kundi mga bagong eksena sa karir nila na baka ipakita sa international audience. Sa madaling salita, ang World Tour ng Kim Pao ay hindi lang simpleng roadshow. Isa itong holistic approach na may long-term vision para sa fans, para sa karir nila, at para sa global exposure ng tambalan.